Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang organo sa katawan na kadalasan ay hindi natin napapansin kahit na araw-araw itong masigasig na nagtatrabaho para mapanatiling maayos ang paggana ng ating katawan, ang atay. Ang tahimik at mahinahong organong ito ay gumagawa ng napakalaking trabaho. Nililinis nito ang dugo mula sa mga lason, pinoproseso ang mga taba, at iniimbak ang mga mahahalagang sustansya. Pero alam mo ba na ang atay ay maaaring magdusa ng tahimik kaya hindi mo ito agad mararamdaman? Minsan, ang pinsala dito ay nagpapakita ng mga kakaibang o minsan ay pangkaraniwang sintomas na hindi mo aakalain na may kinalaman sa atay. At iyan ang tatalakayin natin ngayon. 10 kakaibang senyales na maaaring magpahiwatig ng panganib. Kung gusto mong matutunan kung paano basahin ang wika ng iyong katawan at alagaan ng maayos ang iyong kalusugan, manatili ka hanggang sa dulo. Senyal numero 1. Pamumula ng balat at mata o jaundice. Ito marahil ang pinakakilalang palatandaan ng problema sa atay. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Nagkakaroon ng jaundice kapag tumataas ang antas ng bilirubin sa katawan, isang dilaw na pigment na nabubuo kapag nasisira ang lumang red blood cells. Sa normal na kondisyon, kinukuha ng atay ang bilirubin, pinoproseso ito, at tinatanggal kasama ng iba pang dumi. Pero kapag nasira ang atay at hindi nito nagagawa ang trabahong ito, naiipon ang bilirubin sa dugo at naiipon sa balat at sa puti ng mata. Ang jaundice ay isang babala na hindi dapat balewalain dahil maaari itong magpahiwatig ng malubhang pinsala sa atay, hepatitis o kahit cirrhosis. Senyal numero 2, labis na pagkapagod at kahinaan. Normal lang ang makaramdam ng pagod pagkatapos ng mahirap na araw, pero iba ang pagod na dulot ng atay. Ito ay nakakapagod na pakiramdam na hindi nawawala kahit pagkatapos ng maayos na pahinga. Nangyayari ito dahil ang atay ang responsable sa pagbago ng nutrients sa enerhiya. Kapag nasira o labis ang pinipuwersang trabaho ng atay, kailangan nito ng mas maraming resources, kaya kulang ang enerhiya na natitira sa katawan. Bukod pa rito, ang mahinang atay ay hindi epektibong natatanggal ang mga lason, at ang akumulasyon nito ay nagpapalala sa pakiramdam ng pagod. Ang ganitong malalim na pagkapagod ay seryosong senyales na hindi dapat ipagwalang bahala, lalo na kung wala namang malinaw na dahilan para rito. Senyal numero 3, pangangati ng balat. Sa unang tingin, parang walang kinalaman sa atay ang pangangati ng balat at maraming tao ang hindi ito iniisip na posibleng konektado. Pero may koneksyon talaga. Kapag humihina ang atay sa pag-filter ng mga lason, sa halip na mailabas, patuloy silang umiikot sa dugo. At isa sa mga paraan ng katawan para mag-react dito ay sa pamamagitan ng balat. Ang pangangati ay maaaring maging paulit-ulit, matindi, at lalo na sa gabi ay mas nakakainis. Madalas itong nakakalito sa allergy o tuyong balat. Pero ang ganitong sintomas ay madalas na senyales ng mas progresibong problema sa atay. Halimbawa, cholestasis, isang kondisyon kung saan hindi normal na nakakalabas ang apdo mula sa atay papunta sa bituka. Senyal numero 4, pamamaga ng tiyan at pag-imbak ng likido. Ang pamamaga sa tiyan ay karaniwang kasabay ng mga sakit sa atay. Tinatawag itong ascites at nangyayari kapag nagsimulang maipon ang likido sa loob ng tiyan. Sa normal na kondisyon, pinapanatili ng atay ang balanse ng likido sa katawan. Pero kapag nasira ito, tumataas ang presyon sa mga daluyan ng dugo at ang likido ay tumutulo palabas ng mga selula. Bukod sa paglaki ng tiyan, maaaring lumitaw din ang sobrang likido sa ibang parte ng katawan, kadalasan sa bukong-bukong at paa. Tinatawag itong edema. Mahalaga ring maunawaan na ang pag-imbak ng likido ay hindi lamang abala, kundi seryosong babala na nangangailangan ng tamang medikal na pagsusuri. Sinyal numero 5, pagbabago sa ihi at dumi.
Ang pagbabago ng kulay ng ihi o dumi ay isa sa mga maagang palatandaan ng problema sa atay. Kung mapapansin mong ang ihi ay naging mas madilim kaysa sa dati kahit na maayos ang pag-inom ng tubig, maaaring ito ay senyales na hindi maayos na pinoproseso ng atay ang bilirubin. Ang maputla o kulay luwad na dumi ay maaari ring magpahiwatig ng problema sa atay dahil ang apdo ang nagbibigay ng karaniwang kayumangging kulay nito. Kapag hindi sapat ang apdo na naipapadala sa bituka, nagbabago ang kulay ng dumi. Ang ganitong mga pagbabago ay mahalagang senyales na nagpapahiwatig ng posibleng problema sa produksyon o daloy ng apdo at kailangan ng atensyon. Senyal numero 6, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan. Ang hindi komportableng pakiramdam, presyon o matinding sakit sa ilalim ng kanang tadyang kung saan matatagpuan ang atay ay maaaring direktang babala ng problema sa organo. Kapag namamaga ang atay dahil sa impeksyon, taba o kronik na pinsala, pinipisil nito ang mga kalapit na bahagi na nagdudulot ng discomfort o malinaw na pananakit. Kung napapansin mong lumalala ang sakit pagkatapos kumain ng mamantika o mabibigat na pagkain, maaaring senyales ito na nahihirapan ang atay sa kanyang trabaho. Senyal numero 7. Pagkawala ng gana sa pagkain at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Bagaman hindi madalas, ang pagbaba ng gana sa pagkain ay mahalagang palatandaan ng problema sa atay. Kapag nasira ang atay, bumabagal at nagiging hindi epektibo ang proseso ng pagtunaw. Bilang resulta, nababawasan ang pakiramdam ng gutom at unti-unting bumababa ang timbang ng walang malinaw na dahilan. Maaaring may kaugnayan ang sintomas na ito sa iba pang kondisyon. Pero kapag kasabay ito ng iba pang senyales ng problema sa atay, delikado itong balewalain. Senyal numero 8, pagkalito sa pag-iisip at hirap sa konsentrasyon. Ang hepatic encephalopathy o problema sa utak dulot ng atay ay isa sa mga pinaka-hindi inaasahang senyales. Maaaring maranasan ang kawalan ng focus, kalimot, biglaang pagkalito o hindi malinaw na pag-iisip. Ang dahilan, hindi na nakakaalis ang nasirang atay ng mga lason sa dugo. Umaabot ito sa utak at nakakaapekto sa normal na paggana nito, isang kondisyon na kilala bilang hepatic encephalopathy. Maaaring dahan-dahang lumitaw ang sintomas, lumala sa paglipas ng panahon at nangangailangan ng agarang pansin. Senyal numero 9, pagkakaroon ng madaling pasa at tendency sa pagdurugo. Kung madali kang magkaroon ng pasa o paminsan-minsan ay dumudugo ang ilong o gilagid, maaaring senyales ito na hindi sapat ang paggawa ng atay ng mga proteinang responsable sa clotting ng dugo. Dahil mahalaga ang papel ng atay sa paggawa ng clotting factors, ang pinsala dito ay nakakaapekto sa balanse ng dugo. Lumilitaw ang hindi maipaliwanag na mga pasa sa balat at dumudugo kahit walang malinaw na dahilan. Bagaman tila maliit, ito ay mahalagang babala. Senyal numero 10, pagduduwal at pagsusuka. Maraming kondisyon ang nagdudulot ng ganitong sintomas, pero kapag patuloy itong nararanasan, maaaring may kinalaman sa atay. Kritikal ang papel ng atay sa pagtunaw at kapag nasira, naaapektuhan ang pagproseso ng taba. Madalas itong nagdudulot ng discomfort sa tiyan, lalo na pagkatapos kumain ng mabigat o mamantikang pagkain. Kung paulit-ulit ang ganitong pakiramdam, maaaring ito ay tahimik na hiling ng tulong mula sa iyong atay. Ang atay ay organong nagtatrabaho araw at gabi, pinananatili ang balanse sa buong katawan. Ngunit kapag nasira, nagpapadala ito ng maliliit, tahimik, pero napakahalagang senyales. At kadalasan, ito ang hindi natin napapansin. Kung nakakita ka ng sarili mo sa mga palatandaang ito, mahalaga na agad kumonsulta sa espesyalista para sa tamang diagnosis at angkop na paggamot. Ang maagang pagtuklas ay talagang maaaring magbago ng lahat. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang like at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang iyong saloobin, katanungan at personal na karanasan. Masaya kong babasahin ang lahat ng ito. Salamat sa panonood.